Hingal na hingal siya nang bitawan ni Reggie ang kanyang labi. I love you, Mira. Mahal na mahal kita. Please say that you love me too. Please, Mirasol. Pagmamakaawa ni Reggie, namumula din ang mga mata ng binata. Parang naiiyak ito na hindi niya malaman. Hindi makapagsalita si Mira. Parang nanigas din siya sa kanyang kinauupuan. Napakalakas din ang kaba sa kanyang dibdib. Para siyang mabibingi sa lakas nito. Nalalamig din ang kanyang mga kamay at halatang nanginginig ito. Mira, please. Muling pakiusap na Reggie sa kanya. Tuluyan na rin umagos ang luha sa kanyang mga mata na kanina lang ay namumula. Hindi maipaliwanag na Reggie ang kanyang nararamdaman. Dahil ngayon lang siya nagkaganito sa isang babae. Aaminin niyang napakaraming babae na dumaan sa kanya ngunit ni isa ay walang nakakuha ng kanyang atensyon. Tanging si Mira lang ang nag-iisang babae na kinabaliwan niya. Reggie, natatakot ako. Kinakabahan na sagot ni Mira sa binata. Hindi niya alam kung bakit ngunit yun ang kanyang nararamdaman. Natatakot siya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Mahal kita, Mirasol, at lahat ay gagawin ko upang protektahan ka. Wala kang dapat na ikatakot dahil nandito lang ako sa tabi mo. Parang namamaos na wika ni Reggie, saka muling hinalikan ang labi ni Mira. Hindi naman tumutol ang dalaga kaya mabilis niyang tinanggal ang seatbelt ng dalaga, saka mabilis na niyakap ito ng mahigpit. Lalong lumalim ang paghalik ni Reggie kay Mirasol. Para siyang nalalasing sa sarap at tamis ng labi ng dalaga. Napakalambot din ito at talagang napakasarap halikan. Alam ni Reggie na napaka-inosente pa ni Mira, ngunit masaya siyang isipin na siya ang unang lalaki na kahalik sa labi ng dalaga. Agad naman na naitulak ni Mira si Reggie dahil muli na naman siyang kinapos ng hininga. Hindi naman siya nahirapan na maitulak ang binata dahil kusa naman itong bumitaw sa kanya. Hingal na hingal si Mira na tumingin kay Reggie. Papatayin mo ba ako? Halos pabulong na tanong niya kay Reggie habang habol pa rin ang hininga. Tumawa naman si Reggie at agad siya nitong niyakap at hinalikan sa noo. Parang ayoko nang umuwi. Ang gusto ko ay dito nila ako sa tabi mo. Uwi ka ng binata habang yakap-yakap niya si Mirasol. Bakit mo ko mahal? Wala sa sariling tanong ni Mira sa binata. Bigla naman siyang binitawan ni Reggie at tinitigan siya ng diretso sa kanyang mata. Hindi ko alam. Basta naramdaman ko na lang na mahal kita. Alam mo bang unang kita ko pa lang sa iyo noon? Nakuha mo na agad ang atensyon ko? Hindi lang naging maganda ang unang pagkikita natin dahil pinatulan ko ang pustahan namin ni Henry. I'm so sorry, Mira. Kung nabastos kita noon, pabawi ako sa iyo, promise. Seryosong wika ni Reggie. Agad niyang hinubad ang kwintas na suot niya at inilagay sa leeg ni Mirasol. Isa itong gold at may pendant na letter R. Mahaba ang kwintas kaya pwedeng maitago sa loob ng damit ang pendant nito. Huwag mong tatanggalin ang kwintas na ito sa leeg mo. Dahil gusto ko ay lagi ako malapit sa iyo at sa puso mo. Habang suot mo ito, isipin mo lang na lagi ako nasa tabi mo. Mahal na mahal kita, Mirasol, at hindi na ako makapaghihintay na makasama ka ng tuluyan. Please, say that you love me too. Mababaliw ako kung tatanggihan mo ko ngayon. Please. Pagmamakaawa ni Reggie kay Mirasol. Nangingilid na naman ang luha niya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang naging iyakin ngayon. Nang dahil siguro sa sobrang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Mirasol ay naging iyakin na siya. Mahal din kita, Reggie. Mahina ang boses na sagot ni Mirasol sa binata. Ngunit sapat na iyon upang marinig siya ni Reggie. Sa tuwa na Reggie ay muli na naman siyang niyakap ng dalaga. Hindi pa ito nakontento at sumigaw pa ito ng malakas. Mabuti na lang at nasa loob sila ng kotse kaya hindi siya nakakabulaho sa mga tao sa labas. Matagal pa sila nag-usap na dalawa sa loob ng kotse. Nasa tapat lang naman sila ng boarding house kaya madali na lang na makapasok si Mirasol. Mamaya bago ikandado na may-ari ang gate. Parang bangag si Mirasol dahil halos wala siyang tulog dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Yakap niya ang kanyang unan ngunit pakiramdam niya ay si Reggie pa rin ang kayakap niya. Hanggang ngayon nararamdaman pa rin niya ang labi ni Reggie sa kanyang labi. Bigla din niyang nahawakan ang kanyang labi. Parang namamaga pa nga ito dahil hindi talaga siya tinigilan ni Reggie. May kasama pang panggigigil ang bawat paghalik nito sa kanya. Hindi niya malilimutan ang sarap ng halik ni Reggie.
Ang malambot nitong labi at mabangong hininga na talaga namang nakakaadik. Napasigaw siya habang nakasubsob siya sa kanyang unan. Hindi rin naman siya maririnig ng mga housemates niya dahil nakulong naman sa unan ng kanyang boses. Mabuti na lang din at umuwi si Helen, kung hindi ay baka sinakal na siya ng kanyang kaibigan. Umaga nang nakatulog si Mirasol kaya tanghali na din siyang nagising. Kung hindi pa siya tinawagan na Reggie ay hindi pa siya gigising. Hello? Namamaos ang boses na sagot ni Mirasol sa kanyang cellphone. Nakapikit pa din siya habang nakadapa sa kanyang kama. Wake up, my love. Malambing na boses ni Reggie ang nagpabangon sa kanya. Reggie? Gulat na gulat si Mirasol nang marinig niya ang boses ni Reggie sa kabilang linya. Napabalikos din siya ng bangon dahil sa gulat. Ewan ba niya dahil bigla na lang siyang na-excite sa tawag na Reggie na iyon. Bumaba ka na dito, love. May pupuntahan tayo. Narinig niya ang wika ni Reggie. Nasa ibaba na pala ang binata at iniintay siyang bumaba. Kaya agad na siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Isang high-waisted jeans at crop top ang suot niya. Saka kinuha ang kanyang paboritong slim bag na bigay sa kanya ni Helen. Halos lahat na rin ng mga gamit niya ay galing kay Helen. Hindi naman daw kasi nagagamit ng kanyang kaibigan dahil masikip ang mga ito sa kanya. Hindi naman mataba si Helen, ngunit kung ikukumpara kay Mirasol ay mas malaki talaga ang katawan nito. Malalaman mo mamaya. Sagot ni Reggie saka nagsimula ng patakbuhin ng kanyang kotse. Habang nagmamaneho si Reggie ay hawak naman niya ang kamay ni Mirasol. Paminsan-minsan ay hinahalikan din niya ang kamay ng dalaga. Hanggang sa makarating sila sa Makati. Ipinarada ni Reggie ang kanyang kotse sa harap ng isang bagong bukas na restaurant. Agad na pinagbuksan ni Reggie ng pinto si Mirasol at inalalayan pa niya itong bumaba. Magkahawak kamay ang dalawa na naglakad patungo sa entrance ng restaurant. Hanggang sa tumigil sila sa harapan kaya nagtaka si Mirasol kung bakit bigla silang tumigil doon. Look, wika sa kanya ni Reggie. Sabay turo sa itaas na bahagi ng pasukan ng restaurant. Agad naman na tiningnan ni Mira ang itinuturo ni Reggie. Isang pulang tela nakikita niya sa itaas ng pinto kaya nagtaka ang dalaga kung ano ang meron doon. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Mirasol kay Reggie. Nakakunot din ang noon ng dalaga dahil hindi niya mahulaan kung para saan ang pulang tela na itinuturo sa kanya ng binata. Agad na sumenya si Reggie. Kasunod naman ang pagkakaalis ng pulang tela na nakasabit sa wall. Resol, Bistro and Bar? Wika ni Mira habang binabasa ang nakalagay na pangalan ng restaurant. Pinagsama ko ang pangalan nating dalawa, kaya naging Resol. Sagot naman ni Reggie. Sa iyong restaurant iyan? Mangang tanong ni Mirasol sa binata. Sa atin, tayong dalawang may-ari niyan, love. Nakangiting sagot ni Reggie kay Mira. Sandali, paano nasali ako? Wala naman akong perang naambag sa negosyo mo. Naguguluhan na tanong niya sa binata. Simple lang, dahil kapag kasal na tayo, lahat ng pag-aari ko ay magiging sayo na din. Sagot sa kanya ni Reggie sa kasyo nito inakbayan. Tumawa na lang si Mira dahil puro kalokohan ang nasa isip ng kanyang boyfriend. Kasasagot pa lang niya dito kagabi pero kasal naman ang sinasabi nito. Dude, tatayo na lamang ba kayong dalawa dyan? Gutom na kaya kami? Malakas na sigaw ni Henry ang narinig nila mula sa loob ng restaurant. Maririnig din ang hiyawan sa loob na parang may mga natutuwa sa pagsigaw ni Henry. Let's go in. Love, kanina pa nila tayo iniintay. Pag-anyaya ni Reggie sa dalaga. Magkayaka pa silang pumasok ngunit napahinto din sila sa may pinto dahil may nakaharang na red ribbon. May isang staff naman ang nag-abot ng 2 gunting kina Mira at Reggie. Sabay na pinutol ni na Mirasol at Reggie ang ribbon. Malakas na palakpakan naman ang maririnig sa loob ng restaurant. Ngayon ang opening ng restaurant ay pinatayo ni Reggie. Ito ang kauna-unahang negosyo na sarili niya talaga. Galing ito sa mga ipon niya mula sa sarili niyang pagsisikap. Ang ibang mga negosyo niya ay kasosyo naman niya ang kanyang mga kaibigan. Pero ang Resol ay sarili na niya. Nandito din ang mga kaibigan ni Reggie. Sina Henry, Matthew at Mark. Masayang sinalubong ng 3 ang kanilang kaibigan. Kinamayan pa nila ito at binati dahil sa pagkakaroon nito ng sariling negosyo. Dude, baka naman gusto mo kami ipakilala sa napakagandang kasama mo? Tanong ni Matthew kay Reggie. Tinignan din ito si Mira mula ulo hanggang paa.
Oo nga, dude. Sang-ayon naman ni Mark na may pilyong ngiti sa kanyang labi. Tahimik lang si Henry na nakatayo sa tabi ng dalawang kaibigan. Ayaw din niyang pangunahan si Reggie at baka mabatukan siya ng kanyang matalik na kaibigan. She's my girlfriend. Asshole! Maring wika ni Reggie sa dalawang kaibigan. Ipinagdiinan pa nito ang salitang girlfriend. Oh, dude. Tell me, you're just kidding, right? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Matthew. Hindi talaga ito makapaniwalang may girlfriend na ang kanilang kaibigan. Dahil ang kilala nilang Reggie ay walang sineseryosong babae. Halika, love. Huwag mo nang pansinin ang dalawang bugok na yan. Wika ni Reggie sabay akbay kay Mirasol at dinala ito sa table na nakalaan sa kanila. Dude, hindi nga. Habol pa ni Mark sa kaibigan. Ayaw pa rin itong maniwala sa kanyang narinig. Pasimpleng dinala ni Reggie ang kanyang kaliwang kamay na nakakuyom ang mga daliri sa kanyang likod. And then, he extended his middle finger. Nagkatingi na naman sina Matthew at Mark dahil sa ginawa ni Reggie. Masayang kumain sina Mirasol at Reggie. Paminsan-minsay sinusubuan pa ni Reggie si Mira dahil gustong ipatikim ni Reggie ang iba't ibang klase ng pagkain na available sa kanyang restaurant. Halos hindi naman makakain sina Matthew at Mark. Tahimik lang nilang pinapanood ang dalawang sweet na sweet sa harapan nila. Hindi pa rin kasi sila makapaniwalang may girlfriend na ang kanilang kaibigan na kung magpalit ng babae noon ay parang nagpapalit lang ng damit. Si Henry naman ay walang pakialam sa paligid. Magana itong kumakain at halos ubusin nito ang malaking lobster. Pero masaya siya na nakatagpo na rin ang kanyang best friend ng babaeng nagpatino sa kanya. Sana lang ay magtuloy-tuloy ang masayang pagsasama nila. Gabi na, nang hinatid ni Reggie si Mira sa tinutuluyan nito. Marami kasi silang customer na nag-avail ng 50% discount sa first day ng kanyang restaurant. Dalawa din sila ni Mira na nag-asikaso sa mga customer ng restaurant. Love, thank you nga pala kanina. Natuwa ang mga customer sa'yo. Napakagaling mo kasi mag-sales talk, kaya halos lahat sila ay kumuha ng VIP membership. Nakangiting pasalamat ni Reggie sa dalaga. Hindi niya talaga akalain na magaling ang kanyang girlfriend sa pag-sales talk. Diba nga nagtitinda ako dati doon sa isla, kaya marami din ako natutunan sa sales talk techniques noon. Nakangiting sagot ng dalaga. Tumango lang sa kanya si Reggie habang mababanaag sa mga mata ng binata ang paghanga. Abala si Reggie sa kanyang trabaho. Tambak ang mga papeles sa kanyang harapan. Kailangan niya isa-isahin ang mga ito upang basahin at pag-aralan. Bilang isang CEO ng company, kailangan dumaan lahat sa kanya ang lahat. Kagaya na lang ng pinag-aaralan niyang business proposal. Kailangan pag-aralan niyang mabuti ang bawat detalye na nakasulat sa papel. Nasa ganoong ayos siya nang biglang dumating ang kanyang ina. Hindi na rin ito kumatok. Basta na lang itong pumasok sa loob ng kanyang opisina at pabagsak na isinara ang pinto. Kaya napaangat ang paningin ni Reggie dahil sa lakas ng pagkakasara ng kanyang pinto. Kahit may edad na ang kanyang mommy ay napakabata pa rin itong tingnan. Alagang-alaga nito ang kanyang katawan at napanatili ang ayos ng kanyang sarili at aakalain mong nasa early 40 lang ang ginang. Suot nito ang kanyang mamahaling dress na binili pa sa ibang bansa. Pati sapatos nitong suot ay napakamahal dahil isa itong designer shoes at ganoon din ang dala nitong bag. Mom, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Reggie sa kanyang ina. Hindi niya akalain na bigla siyang pupuntahan ng kanyang ina dahil nasanay na si Reggie na hindi nakikita ang kanyang ina. Dahil mas madalas na nasa ibang bansa ito at nasa mga outings kasama ng kanyang mga kaibigan. Why do you ask me that? Yan bang itinuro sa'yo ng babaeng kasama mo na hampas lupa? Galit na tanong sa kanya ng kanyang ina. Sinong hampas lupa ang sinasabi mo, Mommy? Mataas na rin ang boses ni Reggie na sumagot sa ina. Kahit hindi tumbukin ng kanyang ina ang taong sinasabi nito, alam ni Reggie kung sino ang pinapatamaan ng kanyang ina. Oh, come on, Reggie. Kahit itanggi mo pa sa akin ang pakikipagmabutihan mo sa babaeng hampas lupa na iyon, malalaman ko pa rin ang totoo. Layuan mo ang babaeng iyon kung ayaw mong mawalan ka ng mana. Inaayos na din namin ang kasal ninyo ni Charmaine, and you will marry her whether you like it or not. Wika ng ina ni Reggie. Malakas din ang boss nito at talagang ume-echo sa loob ng kanyang opisina. Hindi ako pakakasal sa babaeng iyon, Mommy. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng iyon? Dahil ba sa kaibigan niyo ni Daddy ang parents niya? O dahil business partners kayo? Bakit kailangan pati ako idamay niyo sa mga plano niyo ni Dad? Matanda na ako, Mom. 24 na ako kaya hindi na ninyo ako pwedeng pakialaman.
Inis na inis si Reggie sa kanyang ina na sobrang manipulated. Kuyom din ang kanyang kamao na nakatukod sa kanyang table. Kung hindi lamang sana niya ina ang kanyang kaharap ay baka nakasapak na siya ng tao. I'm warning you, Reggie. Wag na wag mo kong ipapahiya. Dahil kung hindi ka susunod sa kagustuhan namin ng daddy mo, sinasabi ko sa'yo, mawawala ang lahat ng sa'yo. Kaya mo bang mabuhay na mahirap, Reggie? May kasamang pagbabanta na wika sa kanya ng kanyang ina. Alam ni Reggie na hindi nagbibiro ang kanyang ina. Talagang gagawin nito ang mga sinabi niya kung hindi siya susunod dito pero hindi rin siya papayag na sirain ng kanyang magulang ang kanyang buhay. Buhay at kaligayahan niya nakasalalay dito kaya gagawin din niya ang lahat upang hindi matuloy ang pinaplano ng kanyang mga magulang. I will not marry Charmaine, Mom. Do whatever you want to do. I quit. Malakas na sigaw ni Reggie sa kanyang ina. Ibinagsak din niya ang folder na hawak niya. Saka kinuha ang kanyang mga gamit at mabilis na umalis. Reggie! Reggie! Malakas na pagtawag sa kanya ng kanyang ina ngunit hindi na ito pinansin pa ni Reggie. Pabagsak pa nito isinara ang pinto ng kanyang opisina. Halos magiba na rin ito sa sobrang lakas na ikinagulat ng kanyang secretary. Nasalubong pa ni Reggie si Charmaine. Nakatayo ito sa labas ng kanyang opisina at iniintay ang ina ni Reggie na lumabas ng opisina. Reggie, where are you going? Natatarantang tanong ni Charmaine sa binata. Tinangka din niyang hawakan si Reggie sa braso ngunit mabilis na itinabig ni Reggie ang kamay ng babae. You leave me alone! Bulyaw ni Reggie kay Charmaine. Halos mapatalon din ang babae dahil sa pagkagulat sa malakas na boses ni Reggie. Nalilisik din ang mga mata nito na animoy susunugin ito ng buhay ang babae. Reggie, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Malakas na sigaw ng ina ni Reggie. Agad din ito lumabas na opisina at tinangkang habulin si Reggie. Malalaki ang mga hakbang na umalis si Reggie. Agad niyang pinindot ang elevator at mabilis na pumasok sa loob. Mabilis naman na sinundan na Charmaine at Amanda ang lalaki. Ngunit nagsara ng elevator nang makarating sila kaya hindi na nila ito naabutan. Tita, anong gagawin natin? Siguradong pupuntahan na naman niyang ang paslupang babae na iyon. Hindi ko alam kung ano ipinakain ng babae ngayon kay Reggie. Do something, tita! Naiiyak na wika ni Charmaine. Bumagsak din ang masagana nitong luha kaya agad siyang niyakap ng ina ni Reggie dahil naaawa siya sa babae. Don't cry, iha. Matutuloy ang kasal niyon, Reggie. Akong bahala. Pagpapakalma naman ang ginang sa babae kaya agad naman itong tumigil sa pag-iyak. Mabilis na pinatakbo ni Reggie ang kanyang kotse. Ilang beses pa niyang pinagahampas ang kanyang manibela dahil sa galit niya sa kanyang ina. Agad na umuwi si Reggie sa kanyang kondo. Pagpasok niya sa loob, basta na lang niyang itinapon ang dala niyang bag sa sofa. Mabilis din niyang inalis ang kanyang necktie at basta na lang din itinapon sa sahig. Inalis din niya ang botones ng kanyang polo shirt at saka itinupi pataas ang manggas dito. Agad din siya nagsali ng alak sa kanyang baso at inisang lagok ito. Parang tubig na nga niya itong ininom dahil hindi man lang niya ito nalasahan ng pait. Muli na naman siya nagsalin at muling ininom ito. Hanggang sa hindi na namalaya ni Reggie na naubos na pala niyang isang bote ng alak. Nakaramdam na din siya ng antok kaya tumayo na siya at nagtungo sa kanyang kwarto. Malapit na ang out ni Mirasol sa kanyang trabaho kaya naghanda na siya sa paglabas. Iniisip din niya na baka nasa labas na si Reggie at naghihintay sa kanya. Nang matapos na sa pag-inventory si Mira sa kanyang benta, ay agad na siya nagpaalam sa kanyang manager. Masaya siya lumabas ng cafe at hinanap ang kotse ni Reggie. Ngunit nagtaka siya kung bakit wala pa doon ang binata. Agad din niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Reggie upang alamin kung nasaan ito ngunit nagre-ring lang ang cellphone ng binata. Ilang beses din niyang sinubukan na tawagan ito ngunit ganoon pa rin. Inisip na lang ni Mira na baka busy pa ito sa opisina niya. Alam naman ni Mira na napakadaming responsibilidad ni Reggie dahil maliban sa mga sarili nitong negosyo ay isa din itong CEO sa company ng family niya. Kaya nag-iwan na lang ng mensahe si Mira at sinabing umuwi na siya. Naglalakad na si Mirasol pauwi sa kanyang boarding house nang biglang may magarang sasakyan ang tumigil sa harapan niya. Tumigil naman si Mirasol sa paglalakad at nagtatakang tumingin sa sasakyan na humarang sa kanyang daraanan. Agad naman na bumaba ang sakay ng kotse at ganoon na lang ang gulat niya nang makilala ito. Eric, kailan ka pa nakabalik? Masayang tanong ni Mirasol sa binata.
Kanina lang, dumiretso na nga ako dito para puntahan kayo ni Helen. Halika na, isasabay na kita para hindi ka na maglakad. Wika sa kanya ni Eric kaya mabilis na din siyang sumakay sa kotse. Hindi na nga niya inintay pa si Eric na pagbuksan siya dahil siya na mismo ang kusang sumakay. Akala ko ba doon ka na sa Europe mag-aaral? Muling tanong ni Mirasol sa binata habang inilalagay niya ang kanyang seatbelt. Oo, may kailangan lang kasi akong ayusin dito kaya ako bumalik para makausap ko na rin sa Helen. Sagot ni Eric sa kanya. Mabilis naman silang nakarating na dalawa. Pinapasok din niya ang binata at pinaupo sa upuan sa sala bago siya umakyat sa itaas. Franny, may bisita ka sa baba. Puntahan mo na dahil malapit na ang curfew natin. Bungad ni Mira sa kaibigan. Abala ito sa pagbabasa ng datna niya. Who? Nagtatakang tanong ni Helen sa kaibigan. Basta bumaba ka na. Baka mainip pa iyon. Muling wika ni Mirasol. Pumasok na rin siya sa banyo para hindi na siya tanungin pa ng kanyang kaibigan. Kahit nagtataka si Helen ay bumaba pa din siya. Wala naman siyang inaasahan na bisita ngayon kaya wala siyang idea kung sino ang gustong makausap siya. Pagkababa ni Helen sa hagdan ay agad itong umikot upang makita nito ang taong naghahanap sa kanya. Ganoon na lang ang gulat ng dalaga na makita niya si Eric na nakatayo sa harapan niya. Eric! Gulat na gulat si Helen. Nalalaki din ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwalang mabilis na babalik si Eric. I miss you, babe. Wika ni Eric sa kaniyakap ang dalaga. Agad din na gumanti ng yakap si Helen kay Eric. Sobrang namiss din niya ang kanyang kasintahan. Kagaya ni Mirasol at Reggie, agad din na nagkamabutihan sina Helen at Eric pero kinailangang umalis ni Eric upang sa Europe na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Doon na kasi nanirahan ng ama ni Eric upang pangasiwaan ang mga negosyong naiwan ng kanyang mommy. Nalungkot ng husto si Helen nang umalis sa Eric 2 weeks ago. Ngunit ngayon ay nandito na naman ang binata sa harapan niya. Kaya sa labis na tuwa ni Helen ay napaluha pa ito. Don't cry, babe. Ayoko nakikita kitang umiiyak. Dahil ako ang mas nasasaktan. Wika ni Eric habang pinupunasan niya ang luha ng dalaga. Namiss na kita kasi, babe. Pwede ba dito ka na lang ulit mag-aral? Parang hindi ko kaya magkalayo pa ulit tayo. Malungkot na wika ni Helen habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Sumama ka na lang sa akin, babe. Doon ka na din sa France mag-aral para lagi tayo magkasama. Suwestyon sa kanya ni Eric. Bahagyang nag-isip naman ang dalaga. Naisip din niya na tama si Eric. Kung sa ibang bansa na rin siya mag-aaral, magkakasama pa sila ni Eric. Magpapaalam ako kay mommy at daddy. Papayag naman siguro sila dahil merong kapatid sa daddy sa France. Kaya siguradong papayag si daddy. Noon pa man sinasabi ni Tita Pia na doon ako mag-aral. Ako lang may ayaw. Biglang nagliwanag ang mukha ni Helen sa kanyang sinabi. Bakit nga ba hindi niya sundan si Eric sa France? Tutulungan kitang maayos agad ang mga papeles mo, babe. Para maisabay na kita sa pagbabalik ko doon. Para may kasama din akong sasakay sa private plane namin. Masayang masaya si Eric dahil sa plano nila ni Helen. Magkakasama na sila doon ni Helen habang sila ay nag-aaral. Mag-uumaga na nang nagising si Reggie. Sobrang sakit ng kanyang ulo nang siya ay magmulat ng kanyang mga mata. Parang mabibiyak ito at napakalakas din ng kanyang hangover. Ipipikit na sana niya ulit ang kanyang mga mata nang biglang pumasok sa isipan niya si Mirasol. Kaya agad siyang bumangon at tiningnan ng oras. Nagulat pa si Reggie nang makita niya na 5:00 na pala ng madaling araw. Nasapupa niya ang kanyang noo dahil nakalimutan niya si Mirasol. Siguradong nag-intay sa kanya ang kanyang mahal kagabi. Baka nagalit na rin ito sa kanya dahil hindi man lang niya naalalang tawagan ito. Mabilis din niyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-text si Mirasol ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mga missed calls na galing kay Mira. 7 beses pala na tumatawag ang kanyang girlfriend kagabi. Dahil sa pagkalango niya sa alak ay hindi na niya namalayan ang pagtawag nito. Binasa din niya ang mga messages na ipinadala sa kanya ni Mirasol. Nag-message ito bago umuwi sa tinutuluyan nito at meron din siyang message bago matulog. Agad na nag-reply si Reggie sa dalaga. Kahit hindi muna mabasa ito ng dalaga, ay gusto ni Reggie na paggising ni Mira ay mabasa kaagad nito ang kanyang message.
Kagaya ng nakagawian, maagang nagising si Mirasol upang maghanda sa kanyang pagpasok. Unang binuksan ni Mira ang kanyang cellphone upang tingnan kung may message na sa kanya si Reggie. Napangiti pa si Mirasol dahil meron na ngang message na pumasok sa kanyang phone. Agad na binasa ni Mirasol ang message ni Reggie. Napangiti pa ang dalaga nang mabasa nito ang laman ng mensahe ng kasintahan. Paglabas ni Mirasol sa kanyang boarding house ay agad niya nakita si Reggie na nakatayo sa labas ng kanilang gate. May hawak pa itong bulaklak habang malawak ang pagkakangiti. Masayang lumapit si Mirasol kay Reggie. Agad namang iniabot sa kanya ni Reggie ang bulaklak na dala niya. Sa kanya niyakap ng mahigpit si Mirasol. Agad din niya isinakay ang dalaga at nang makasakay na sila ay agad niyang hinalikan sa labi ang dalaga. Love, sorry nga pala kagabi kung hindi kita nasundo. Promise babawi ako mamaya. Aagahan ko ang pagpunta sa cafe upang masundo kita ng maaga. Wika sa kanya ni Reggie. May dala pala akong sandwich at coffee. Kain muna tayo bago kita ihatid. Sabi niya saka inilabas ang laman ng paper bag na dala niya. Nakangiting tinanggap ni Mirasol ang sandwich na ibinigay sa kanya ni Reggie. Bahagyang binuksan na rin ni Reggie ang wrapper ng sandwich kaya agad niya itong kinagat. Do you like it? Tanong sa kanya ng binata. Ang sarap. Sagot ni Mirasol, saka muling kumagat sa sandwich. Pinunasan pa ni Reggie ang gilid ng kanyang labi dahil sa sauce na naiwan dito. Saka agad na dinala sa bibig niya ang daliri saka dinilaan. Sarap? Bulalas pa ng binata. Bigla na namang namula ang mukha ni Mirasol dahil sa ginawa ni Reggie. Hindi pa rin talaga siya nasasanay kay Reggie. You look so beautiful when you blush. Nakangiting wika sa kanya ni Reggie at muli na naman siyang hinalikan ng binata sa lips. Matapos nilang kumain ay agad nang pinaandar ni Reggie ang kanyang kotse upang ihatid si Mirasol sa university. Matapos niyang may hatid ang dalaga ay tumuloy na siya sa Reso Bistro and Bar. Nag-resign na siya kahapon bilang CEO ng kanilang company kaya tututukan na lang niya ang kanyang sariling negosyo. Abala si Reggie sa kanyang restaurant nang biglang dumating ang kanyang mga magulang. Nagalit pa siya dahil bigla na lamang siyang sinapak ng kanyang ama. Mula pagkabata ay hindi siya sinakta ng kanyang mga magulang. Lahat ng gusto niya ay ibinibigay ng mga ito. Kaya nasaktan si Reggie sa ginawa sa kanya ng sarili niyang ama. Ngayon, hindi niya akalain na basta na lamang siyang sasaktan nito ng walang dahilan. Walang iyak ah! Hindi ko akalain na magagawa mong pagsamantalahan si Charmaine. Tapos ayaw mo pang paksalan? Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan ng mami mo. Puro sarili mo na lang iniisip mo. Wala kang kwentang anak. Galit na wika sa kanya ng kanyang ama. Nagtatakang tumingin si Reggie sa kanyang mga magulang. Dahil wala siyang alam sa mga pinagsasasabi ng kanyang ama. Una sa lahat ay hindi niya pinatulan si Charmaine. Kahit magubad pa ito sa harapan niya. Dahil hindi niya gusto ang babaeng iyon. Lalapit pa lang si Charmaine ay umaalis na siya kaya paanong nangyari na pinagbibintangan siyang pinagsamantalahan niya ang babae. Anong pinagsamantalahan ang sinasabi mo, Dad? Nidulungan ang daliri ni Charmaine, hindi ko pa nahawakan. Tapos ngayon pagbibintangan niyo kung pinagsamantalahan ko brat na babaeng iyon? Galit na sumbat ni Reggie sa ama. Pinahid din niya ang kanyang labi na dumugo dahil sa lakas ng pagkakasapak sa kanya ng sariling ama. Huwag ka nang magsinungaling, Reggie. Alam mo totoo ang sinasabi ko. Untis na ako, Reggie, at ikaw ang ama. Malakas na sigaw ni Charmaine habang umiiyak. Agad naman siyang nilapitan ni Amanda upang alalayan. Iha, bumalik ka na lang sa kotse. Kami na, nang Daddy Richard mo ang bahalang makipag-usap kay Reggie. Nag-aalalang wika ni Amanda kay Charmaine at hinila din ang ginang sa Charmaine upang dalhin na sa kotse. Parang sumakit ang ulo ni Reggie sa gulo ng mga pangyayari. Hindi niya alam ang kanyang iisipin sa mga oras na iyon. Inaamin naman niyang napakaraming babaeng dumaan sa kanyang buhay pero ni minsan ay hindi niya pinakaalaman sa Charmaine kahit habol ng habol sa kanya ang babae noon. Mas paniniwalaan pa din niyo sa sinungaling na babaeng iyon kaysa sa akin na anak niyo? Halos hindi makapaniwalang wika na Reggie sa kanyang ama na madilim pa rin ang tabas na muka. Ayusin mo ang gulong ito, Reggie. Nang dahil sa'yo ay gusto nang iurong ng ama na Charmaine ang merger na pinaplano naming negosyo. Kailangan na ninyong makasal sa lalong madaling panahon. Kung hindi, malaki ang mawawala sa company natin. Mariing wika ng ama ni Reggie. Company nyo?
Umalis na ako sa posisyon ko sa company niyo. Kaya wala na akong pakialam kung malugi ang company ninyo. Hindi ko na rin kailangan ng pera at ari-arian niyo, Dad. Meron na ako sariling negosyo at kaya ko nang mabuhay kahit wala kayo. Malakas na sagot ni Reggie sa kanyang ama. Saka nagmamadaling umalis sa kanyang restaurant. Tinatawag pa siya ng kanyang ina ngunit hindi na ito pinansin ni Reggie. Hindi niya talaga matanggap ang ginawang pagkampi ng kanyang mga magulang kay Charmaine. Hindi man lang nila inalam ang side niya. Kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni Charmaine. Siya ang anak. Dapat sana siya ang unang kakampihan ng mga magulang niya pero baliktad ang sitwasyon. Dahil siya ang lumalabas na masama. Mas pinaniwalaan nila ang kasinungalingan ni Charmaine.